Dumako na ho tayo dito mga kababayan sa susunod natin topic. Nako po, eto na ho mga kababayan. Oh. This topic is brought to you by Calbongero. Ulitin ko ha. Ano lang yan? Naniniwala ako is AI lang ho yan. Napulot ko lang ho yan sa internet mga kababayan. Na pinangalanan kong Calbongero. Oh. Dumito na ho tayo sa mga sabongero, mga kababayan. Diyos ko, ang dami na pong nasasabing dawit. No? Alisin ko to, si Calbongero. Oh. Unahin natin, mga bossing, kung sino daw po yung mga mastermind. No? At yung mga kasali, may mga kasali na leader ng gobyerno. Mga bossing, pakinggan nyo po. Grabe. Na nasa likod po nitong Na nasa likod po, makakapangyarihan daw po ang mga nasa likod, mga kababayan, nung pagkawala ng 34 na sabongero. kay Jesus Crispin Boying Rimulya tungkol po dito sa napakalawak daw na sindikato na nasa likod po nitong isabong na to, at sinasabi nga niya maaring involved ang korte, ang kapulisan at mga LGU officials. Biruin mo yun. Korte, kapulisan, LGU official, baka may mga mangilan-ngilan ding senador. Diba? Sabi ni Joel Q, Calbo Caponero, no, Cabo Caponero. Hindi, ano nga? Calbo, tawag dito kay ba to? Doon sa litrato. Calbongero. Oh, kalbo na sa bongero. Officials po natin. So binunyag nga niya na isang kilalang personalidad daw ang sinasabing pinuno ng sindikato na ito. Pakinggan po natin si Justice Secretary Boying Rimulya. Very powerful to dahil ano tsaka meron pang grupo yan, may grupo pa yan, mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Marami tayo involved dito, hindi ito basta-basta. Nung nangyari yan, mga bossing, panahon ho ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Pero mo, tahimik! Doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte, biglang balita, 34 na sabongero, nawala, hindi na natunton. Oh. Kasi mayroong sabongero group na dinitingnan namin ang involvement. And there are around 20 of them there. Some of them government officials. Tingnan nyo, may mga government officials pa. Tapos may idinidiin si Gretchen Barreto na kumbaga, hindi naman dinidiin. Napapansin lang daw po yung napakamahal na relo ni Bato de la Rosa. Saan daw ho galing yun? Oh. Sabi ni Marijo, 1/4 point K lang daw po ang ating likes. Oh. Tuloy, baka si Bato sali dito Some of them are from the Visayas. Pero karamihan yan tiga Luzon. So yan, nababahala siya dun sa laki, sa lawak ng impluensya ng sindikato. No? May mga ulat na hindi daw makapagpatakbo ng isabong yung mga local government officials na sa ilang bahagi po ng Luzon kung hindi muna kumuha ng pahintulot sa mabigat talaga, mga bossing. No? Ginulo ang buong bansa sa panahon ni Duterte, sabi ni Mintos. ilang makapangyarihang individual. Naku, sana naman daw hindi sangkot nga itong mga local officials at mga korte. Ayon po sa kanya, nakakuha siya ng impormasyon. Nagyabang pa daw kasi yung pinuno ng sindikato na ito na kaya niya daw lusutan. Ano mang kasong isang palaban sa kanya, kahit hanggang sa Korte Suprema. Kaya't plano. Biruin nyo yun, pati Supreme Court kayang bayaran. Kaya kinausap po ni DOJ Secretary Boying Rimulya, pati po yung Supreme Court, mga kababayan. Sabi ni Lynn Mariano, 108 ang nawalang mga 108 na ba? Dami na. Po ni Rimulya, makikipag-usap daw siya kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para matiyak na walang magiging problema sa pag-usad ng kaso. Sasabihin niya kung ano ba yung mga balakid humahadlang sa pag-usad ng kanilang investigasyon. Secretary? Sa yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan kahit Supreme Court kaya niya. Grabe,
Meron po mga nagsasabi, kumbaga, may nagsasabi, Atong Ang daw po, mga bossing. Sabi naman ni Atong Ang, mga kalaban ko lang sa politika. Yung mga yung mga nagsasabi niya, dinadawit lang nila ako para masira ako. No? At meron pang sinabi mga pangalan doon na kumbaga, si Tebes, nadamay din doon, nasama din Nandoon din sa hearing, si Tebes Tsaka yung sikat yun sa Pampanga. Nakalimutan ko yung pangalan. Sinasabi niya, kaya kakausapin natin ng Chief Justice ng Police. Pinapakalaki daw nung pondo. Yeah, billion yan. Na talagang ginagamit nitong Tsaka yung makakita lang po sa mga isabong, mga kababayan, kada minuto, malalaki ho yan. No? sindikato. Nakakagulat yung laki ng perang ginagamit nila. Ayun, tama si Anton Almeda, no? Si Bong Pineda, yun din yung nasambit. Si Tebe, si Bong Pineda at ilang pong mga kapulisan, mga kababayan. Money talks. Diba kung ikaw ay nagpapabayad, kung kaya kang bilhin. So inamin ni Remulla na may tiwala siya sa testimonya ng lumutang na testigo na tinago natin sa alias Totoy. Hindi kasi, tsaka si alias Totoy, meron siyang video, mga kababayan. Si alias Totoy, may pinakitang video ho, mga bossing. Kung di ako nagkakamali, ang pangalan nun, Junjun. No? Na kumbaga nakapiring, merong mask na dalawa sa muka na hindi nakikita, na hindi mo madidistinguish agad kung si Toto yun. Pero yung kapamilya po, sinabi, oo, tama, yan yung kapatid namin. Kaya po talagang lalong si Sec Remulla ho, talagang kinakapitan niya na tama at totoo itong mga sinasabi. Eto pa, mga kababayan, humina daw po yung benta ng isda doon sa nanggagaling po sa mga nanggagaling po sa Taal Lake. Kasi syempre iisipin nung mga bibili, saan galing yan? Sa Taal Lake. Naku, sinasabi, doon daw nilagyan ng tinali sa buhangin yung paa, tapos inilubog doon yung mga sabungero. Iisipin ng mga mamimili, naku po, baka itong isdang kakainin natin, kinakain sa ilalim nito, yung mga sabungero. Di ho ba? Lahat apektado. At bukod kasi sa testimonya, hindi lang basta bla-bla Meron siyang hawak na mga dokumento, may hawak na video na hawak na magpapatunay sa kanyang mga pahayag. Ayon kay alias Totoy, sangkot din sa pagkawala ng mga sabungero ang isang kilalang babaeng personalidad. A famous Ang nakikita ho natin naman dyan, mga kababayan, no, hindi ko sinasabing mismong si Gretchen Barreto, no, baka meron pang mga iba, pero ang pinaka lantad po na kumbaga, hindi ko sinasabing sangkot, pero lumulutang po dahil nakakasama ni Atong Ang si Gretchen Barreto So, isa din po yun sa iisipin ng mamamayang Pilipino. Sabi, si Version Barreto, si Version Barreto, si Gretchen. Female celebrity. Kasamaan niyang yung naturang personalidad sa grupo, marami itong nalalaman at nakaharap na daw itong naturang babae na to sa kanilang mga pulong maharap. Nauna nang sinabi ni alias Totoy na mahigit 30 pulis at sibilyan ang sangkot sa pagkawala po ng mga sabungero. Ang dami. Malalakas po yan. Pero ako, pinapabilib lalo ako ni Secretary Boying Remulla. Alam niya na malakas yung kalaban. Alam niya na malakas yung haharapin nila. Pati Supreme Court kayang bayaran. Pero tuloy lang po,